Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon sa inyong lahat. It's 12 o'clock in the afternoon here in the Philippines at pag-uusapan natin itong Publicus Asia Survey, no? Na nagsusurvey na sila sa 2025 sa kung sino yung napupusuan ng tao sa bilang senador, okay? At ang taong bayan ay itong si former President Duterte ang pinupusuan nila. Okay? Siya ang nangunguna, itong ating former President Duterte. Grabe yan. Okay? Gusto ng taong bayan na maging senador itong ating former president. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Senator Raffy Tulfo. No? Na nag-trending ito still from Publicus Asia Survey na bet raw ito ng taong bayan for 2028 na presidential bet. Okay? So, yan, pag-uusapan natin yan, pero may ipapakita akong video na nagpapatunay na yung Publicus Asia Survey ay binalita ito. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. So, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. Mabilis lang ito. Caveman Coffee, recommended ko yan. Bili na kayo sa Shopee because it's 22% off. At Donmar TV t-shirt, very colorful. This is also available sa Shopee. Bili na kayo bilang suporta nyo sa Donmar TV. So, i-play natin itong video na ito tungkol dito kay former President Duterte at Senator Raffy Tulfo sa Publicus Asia Survey. Okay? Let's play. 2 taon na lamang at muling boboto ang bansa para sa 2025 midterm elections. Sa bagong pahayag survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa noong March 2 hanggang 6, kasama sa inalam ng grupo kung sino ang napupuso ang susuportahan ng 1,500 respondents sa buong bansa para sa pagkasenador. Nanguna si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan ha. I-stop ko ang video para makita ninyo. Nangunguna si former President Duterte 55%, Doc Willie Ong pangalawa 49%, Senator Christopher Bongo pangatlo 42%, Senator Amy pang-apat 41%, at former Mayor Isko Moreno of Manila 36%, pang-lima yan, okay? Na may 55%. Sumunod si Doc Willie Ong na tumakbo sa vice presidential race noong 2022 na may 49%. Dikit naman ang re-electionist senators sa sina Christopher Bongo at presidential sister Amy Marcos. Pasok din ang iba pang tumakbo sa 2022 elections na sina dating Manila Mayor Isko Moreno, dating Senate President Tito Soto, mga dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao at dating Vice President Leni Robredo. Ayon kay Publicus Asia. Okay, so yan ay sa first quarter ng 2023. Kasi in a year, I think 4 quarters yan, di ba? Ngayon, survey ito ng first quarter. So, hindi naman natin, ito yung tanong, bakit ba nag-number 1 si former President Duterte bilang napupusuan sa taong bayan na tumakbong senador ngayong 2025, no? Ito, analysis ko ito. I might be wrong, but ito, you will respect ko ano yung opinion ko. No? Unang-una, hindi naman natin ma-blame na sa mata ng taong bayan, si former President Duterte ang pinakamagaling na presidenteng nagdaan, di ba? I know na yung mga pinklawan-dilawan yan, papalagyan sa aking sinabi, no? Sino ba yung mga nagdaang presidente na sa tingin ng taong bayan mas magaling si former President Duterte? Si Pinoy, alam naman natin kung ano nangyari doon, di ba? Yung mga SAF 44 na nangyari. Kay Gloria Macapagal Arroyo, okay yun, yung kay Gloria Macapagal Arroyo, kaso maraming intriga. Okay? Kay Erap, alam naman natin, napatalsik si former President Erap. Yung kay Ramos rin,
no, na siya yung sumunod kay Cory Aquino. At alam naman natin yung kay Cory Aquino na bumagsak yung ekonomiya ng bansa natin. So hindi natin ma-blame na ang taong bayan, sa mata ng taong bayan, sa nagdaang presidente, si former President Duterte yung pinakamagaling. Di ba? Oh, maraming nagawa. Many to mention. Ayoko nang i-mention lahat dito kasi ang taas-taas. Okay? So, sa tingin ko, no, ito yung aking analysis. Sa tingin ko, sa 2025 election, I think itong si former President Duterte, hindi ito papatol sa natatakbong bilang senador. Yan ang aking analysis, hindi ito tatakbo. Alam nyo ba kung bakit? No? Kasi nandun na siya naging presidente na siya. Para sa akin, hindi maganda na yung pabalik ka, no, na maging senador, na nagbumaba yung rangko mo as government official, no? Para sa akin, matanda na si former President Duterte para magsenador, no? Matanda na siya. Para sa akin, mas mabuti na lang mag-enjoy siya sa kanyang buhay, no? Mataas na ang kanyang narating. Yes, I know, maraming nagsasabi na we need Pangulong Duterte kasi siya lang yung nakakaunawa sa taong bayan. Yes, mismo ako pabor ako diyan, no? Pero hindi siya bagay sa senador. Kung tatakbo man lang itong si former president natin, ibalik natin bilang presidente. Yan. Kahit matanda na yan, okay na lang kasi presidente siya. Kaysa tatakbo siya ng senador, no? Ang daming problema diyan sa sa Senado, no? Na hindi siya maki-level diyan, no? Taas ng level ni former President Duterte. Dapat kung tatakbo man siya sa 2028, pangulo. 'Di ba? Oh, tapos si Vice President ba? Inday Sara, siya ba yung tatakbo? Iwan ko sa kanila. Basta Duterte lang ang mamuno, okay na lang. Okay yan ng taong bayan. Okay? So yan ang opinion ko. I think Duterte will not run 2025 as sa Senado. I think, no? Kung tatakbo man lang siya, it's better na pangulo. Okay. Asia CEO and founder at political strategist na si Malute Kia, mas nananatili sa isipan ng mga botante ang mga personalidad na madalas kumandidato sa mga nagdaang eleksyon. Itong kay Duterte, kaya namin inagay, kasi makikita mo in the past, 10 months, parating bukang bibig pa rin si Duterte, parating Bakit raw inilagay nila sa survey si Pangulong Duterte? Isa lang ang aking analysis dyan. Dahil nakikita na ng taong bayan yung importansya ni Duterte. You will appreciate a person kung wala na kung wala na sa kung wala na sa ground, no? Ngayon lang na-appreciate ng taong bayan, kahit nga mga supporters ni Leni Robredo, nami-miss nila si Tatay Digong, no? Na talagang mafe-feel mo ang kanyang tunay na pagkatao, tunay na bilang ama ng taong bayan. Kung paano siya nag-perform, kaya hindi kami surprised na nag-number 1 siya. So sa mga re-electionist na 7, si Senator Go at saka si Senator Marcos merong base na pinagtutuntungan para posibleng, alsin mo si Duterte, alsin mo si Ong. Ang chances laban sa 1 and 2. Nakakuha naman ng pinakamataas na performance rating sa hanay ng mga public official ang neophyte senator na si Raffy Tulfo na may 74%. Naungusan niya sina VP Sara Duterte na nakakuha ng 68% at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may 63%. Tingin ni Tikia tumaas raw ang yung percentage ni Senator Raffy Tulfo. Ito yung pag-uusapan natin rin, ha? May pagpapatuloy ito ni Tulfo, malaki ang posibilidad na maging malakas itong kandidato sa 2028 presidential elections. Sabi dito ng Publicos Asia Survey na yung ginagawa ni Senator Tulfo dyan sa Senado, nagugustuhan ng taong bayan. Kapag i-maintain niya yan, sabi nila na maganda ito sa 2028 na
isusulong ng taong bayan na siya yung isa sa kandidato bilang presidente sa Pilipinas this coming 2028. Dahil maganda ang ipinapakita. Hindi naman natin ma-blame yan, no? Talagang nakikita yung ebidensya, no? Nakikita ang political will sa Senado itong si Raffy Tulfo. Lahat na issue talagang todas talaga nitong si Raffy Tulfo. Nakikita naman natin yan, di ba, no? So, alam naman natin, no? Okay ito. There will be a tendency, no? Nabanggit natin kanina na si Duterte ay kapag tatakbo ito sa 2028 at itong si Senator Raffy Tulfo ay tatakbo rin sa 2028, no? Matatandaan ko yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na ayaw niyang makipaglaban dito kay Duterte. Okay? Dahil magkaibigan sila, nirerespeto niya. Yan ang opinion yan ni Senator Raffy Tulfo, ha? Sa kanya yan nanggaling noon. Matatandaan pa natin yung tinitira niya yung mga DDS, no? Parang pabiro, pero para na ring half meant true yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo, no? Tinira niya, kinumpare niya yung bumoto kay Tatay Digong sa kanyang subscriber sa kanyang channel, na mas malaki raw ang kanyang subscriber. 'Di ba? Kung matatandaan natin 'yun, mananalo raw siya. Parang ganun ang datingan noon, 'di ba? Matatandaan natin. So, Tulfo versus Duterte on 2028. Kayong mga audience, saan ba kayo boboto? Kay Duterte o kay Raffy Tulfo? Okay? Sa inyo na yan. Okay? Basta ako, Duterte ako. No? I will vote for Duterte this 2028 kapag tatakbo siya compared to Senator Raffy Tulfo. Okay? Ang dahilan ko dito, no? I would rather choose, puro yan magaling. Magaling itong si Senator Tulfo dahil makikita natin na hindi plastic na pagkatao, prangka, no? Ipinakita ang kanyang tunay na pagkatao. Talagang tinutulungan, especially mga OFWs, lahat ng bagay, kung anong sulok man na yan ng problema, binigyan pansin yan ni Senator Tulfo. He knows what is going on the ground na yung mga problema. So, malaking tulong yan kapag si Senator Tulfo ang magiging presidente this coming 2028. Pero, kapag tumakbo itong si Duterte, I will choose Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Pareho lang man sila na may malasakit sa taong bayan. Pero, compared to Tulfo at Duterte, abogado kasi itong naging abogado at naging piskal itong si former President Duterte. So, maraming bagay na nalalaman itong si Duterte compared to Senator Tulfo. Yun ang aking opinion, okay? Pero both yan magaling, no? Importante dito is honest na leader, eh. Okay? So, yan ang una kong dahilan dyan. No? Kapag si Senator Tulfo rin at si Inday Sara Duterte, no? Vice President Inday Sara Duterte, yan, malaking debate rin yan kung sino ang iboboto ng taong bayan. Pero I hope na sila ay magkakampi dyan sa 2028. At hindi pa natin alam rin ang galaw ng mga Marcoses dito kung sino ang posible ring tatakbo sa kanila, no? Pero I hope these people will join together in one team this coming 2028, no? Pero masyado pang maaga na pag-usapan yan, no? At trending rin itong si Erwin Tulfo, kapatid dito ni Raffy Tulfo, na pwede rin na maging senador this 2025 election, no? Sa mga senatorial bets. Okay? So let's continue the video. Walang pagkakaiba nung Tulfo in action, si Senate in action. Ang nangyari lamang sa Senate in action, dala-dala mo lahat ng makinarya ng gobyerno para tugunan yung tanong. Sabi niya dito na yung Tulfo in action nadadala ni Senator Raffy Tulfo sa Senado. Kaya nga tinawag ng Senate in action, no? Talagang paninindigan yan ni Senator Tulfo na talagang a-action siya diyan, no? Kasi
mako-compare ito sa kanyang programa na Tulfo in Action. So this is a good thing naman, no? Na action talaga itong Senado. So kung ikaw tumawag, na-actionan ka, natulungan ka, hindi ba mas gusto ng tao yun? Mahaba-haba pa yung tatakbuhan ni Senator Tulfo, pero kung may isang Tulfo tatakbo sa 2025, kasahan mo may isang Tulfo who will make a stop in 2028. Pagdating naman sa top 5 na miyembro ng gabinete, nanguna si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education, sunod si PBBM bilang kalihim ng Department of Agriculture, Finance. So, yan lang ang pag-uusapan natin, yung survey na yan for 2025 na senatorial bets at itong 2028 na posibleng mangyari, no? So ang Publicos survey, Publicos Asia survey, I hope naman na itong mga survey na ginagawa ninyo ay hindi nyo dinoktoran ito na yung kayo-kayo lang ang gumagawa ng survey nito. I hope merong mga ebidensya ito, meron itong mga papers na nagpapatunay na meron talagang laman ng survey ng real taong bayan dito, no? Alam ko naman yung survey nyo ay talagang kayo, no? You're on the ground na talagang nagso-survey kayo sa iba't ibang lugar, no? So, I hope naman yung Publicos Asia survey ay what do you call that one? Isa kayo sa mga instrumento na honest kayo sa mga surveys niyo. Kasi ito yung pagbabasihan ng taong bayan. Okay? Yun lang naman eh. So, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa ating topic na ito. Okay? Payag ba kayo na maging senador itong si former President Duterte natin? Okay? Ano ang masasabi nyo na 2028 maging presidente ba itong si Senator Raffy Tulfo? Okay? You comment down below, pag-usapan natin ito at libre kayong ilagay nyo ang inyong opinion at babasahin natin yan. Okay? Comment kayo. So guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para lagi para kakalat ito sa taong bayan at subscribe, follow Don Mar TV para updated kayo sa balita ng ating bayan. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. Happy Sunday sa inyong lahat. Have a great day. God bless sa inyong lahat.